Bakit nga ba tinanggihan ng kapatid ko ang dati niyang asawa? Ang hiya niya ay sobra, hindi niya matanaw ang aking mga mata. Paano nangyari yon? Bulong ni Luningning sa akin. Ako naman, iniwan ako ng asawa ko dahil sa isang bagay na halos magkapareho, pero kabaliktaran. Ano ibig mong sabihin? Nagdadalawang isip si Luningning bago nagsalita ng nanginginig ang boses. Hindi siya sapat sa kama. Lagi siyang mabilis matapos. Hindi ko naramdaman ang tunay na koneksyon. Napahinga ako ng malalim. Sa akin naman, kabaligtaran ang nangyari. Naiiba ako at takot na takot ang mga babae sa akin dahil di nila maintindihan. Hinawakan ako ni Luningning. Nanginginig siya. Javier, ipakita mo sa akin ang tinatago mo sa buong buhay mo. Pangako, hindi ako tatakas. Sa sandaling iyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman ginawa sa aking 50 taon. Dahan-dahan kong ibinunyag ang sikreto ko. Napanganga si Luningning at napabulong, "Grabe, totoo to." Sinubukan kong takpan muli ang sarili ko, pero pinigil ako ni Luningning. "Sandali lang, hindi ko pa nakikita ang ganitong koneksyon." Dahan-dahang hinipo ng kamay niya ang akin, biglang nanlamig ang buong katawan ko. "Masakit ba? Baka masyado akong higpit." "Hindi, ito ang unang pagkakataon na may taong hindi agad tumatakbo." Humina ang haplos ni Luningning. "Hindi ito biro, Javier." Yumuko ako, inasahan ng dati ng reaksyon. "Sobrang lakas ko, di ba?" Napangiti si Luningning, pero kakaiba ang ngiti niya. "Hindi ito perpekto, pasensya na." Tumingin siya ng diretso sa akin. Ang kapatid ko ay magsisisi habang buhay na hindi niya na-appreciate to. Ako naman buong buhay ko hinanap ang koneksyong ganito. Gabing iyon, tahimik lang si Luningning. Tila pinagmasdan niya ako habang dahan-dahang hinahaplos. Napapahinga siya at napangiti na parang di makapaniwala. "Javier, di ba ako nananaginip?" "Ako rin." Lumapit siya ng dahan-dahan. "Pahiram ng isang beses lang, pwede ba?" "Anong?" Nanginginig ang boses niya. "Yung nagpaparamdam sa akin ng ganito." Gabing iyon, nilagpasan namin ang hangganan. Sa simula, nagulat siya at nasaktan ng loob. May luha pang pumapatak, pero hindi siya tumakas. Sa halip sinabi niya, "Javier, mababaliw na ako." Ganun pala ang tunay na pagmamahal. Sa 52 taon ko, iyon ang unang beses na naramdaman kong nabigyan ko siya ng ganap na kasiyahan. At sa 47 taong gulang niyang katawan, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tunay siyang minahal at ninanais. Hanggang madaling araw, pinatunayan namin ang isa't isa. Hindi namin alam kung ito ba'y pag-ibig o pagnanasa. Ang alam lang namin, pareho kaming nakadama ng ganito sa unang pagkakataon. "Hello, my name is Javier Garcia. I am 50 years old. At edad na ito, unang beses kong natuklasan kung ano ang tunay na pag-ibig. O mas tama, unang beses kong naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng mahalin. My story is not common. Some might judge it, but this is the moment I was honest after 50 years of hiding. Would you listen?" Sa bayan ng Lipa, Batangas, nagsimula ang mundo ko sa isang maliit na bar na tinawag kong Kapihan ni Javier. Nagsimula ako sa edad na 25 nang umutang ako at kumuha ng maliit na pwesto sa kahabaan ng P. Burgos Street. Araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw, nagtrabaho ako ng walang pahinga. Habang ang mga kaibigan ko ay lumalabas, nakikipag-date, nagkakasal at nagkakaroon ng pamilya, ako ay nagbabadlang sa init ng mantika sa aking maliit na kusina. Madalas tanungin ako ng mga tao, "Javier, kailan ka magpapakasal?" At palagi kong sinasagot ng may ngiti, "Ang negosyo ko ang misis ko." Isang malaking kasinungalingan iyon. Sa totoo lang, takot ako sa mga babae. Takot akong tanggihan nila ako, kaya mas pinili kong mag-isa. Sa edad na 29, nagkaroon ako ng unang nobya. Si Marikit, isang estudyante sa Universidad ng Batangas, ay madalas na pumapasok sa barko para mag-aral at magpahinga. Pagkalipas ng 3 buwan, inanyayahan ko siya sa bahay niya. Sa gabing iyon, nang maghubo kami ng damit, napansin kong nanlaki ang mga mata niya at pumuti ang mukha. "Javier, tingnan mo ito." Hindi niya natapos ang pangungusap. Sumunod siya sa banyo at matagal siyang hindi lumabas. Nang bumalik, basa-basa ang mga mata niya at namumula. "Pasensya na, Javier. Sa tingin ko, hindi pa ako handa." Hindi na siya bumalik sa bar at hindi na rin niya sinagot ang mga tawag ko. Mula noon, nagdusa ako sa katahimikan ng pag-iisa. Hindi lang iyon ang naging pagsubok ko.
Sa edad na 32, sumubok akong magkaroon ng bagong simula. Nakilala ko si Luningning, isang nurse sa isang ospital sa Lipa. Sa unang mga date namin, sinabi ko agad sa kanya, "May kakaiba ako, kailangan mong malaman." Napangiti siya at tinanong, "May sakit ka ba?" Hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Sa aming ikatlong pagkikita, nang subukan naming magpatuloy, biglang sumigaw siya, "Hindi, pakiusap, huwag na." Umalis siya nang umiiyak. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe, "Javier, mabait ka pero hindi ko kaya." Mula noon, sinuko ko na ang ideya ng pagkakaroon ng tunay na relasyon. Sa aking 34 na taon, nanatili akong nag-iisa, nagtatrabaho ng husto, nag-ipon ng pera, ngunit walang pag-ibig na tunay. Ngunit isang araw, nang ako'y 51 na, nagbago ang lahat. Nagkasakit ang nanay ko at sa ospital, hinawakan niya ang kamay ko habang umiiyak. "Javier, bago ako mawala, gusto ko lang makita ang kasal mo." Nabiyak ang puso ko. "Nanay, hindi ko kaya." "Bakit hindi? May pera ka, mabait kang anak. Bakit hindi mo kaya?" Hindi alam ni nanay ang mga lihim kong sugat, ang mga beses na ako'y tinanggihan. Ngunit dahil sa luha niya, nagdesisyon akong subukan muli. Isang kaibigan ng simbahan ang nag-ayos ng isang date para sa akin. "Javier, may kilala akong babae. 47 taong gulang, nurse sa ospital, matiyaga, at nais magpakasal." Nang makita ko si Elena sa larawan, tila isang dalisay at maayos na babae. Sa unang date namin, sinabi niya, "Sasabi ko ng tapat, halos wala akong karanasan sa pag-ibig. Pinanatili ko ang aking pagkadalisay dahil sa simbahan. Hindi ako gagawa ng anumang bagay bago magpakasal." Napawi ang aking kaba. Ako rin, di rin ako gaanong marunong. Nagtagal kami ng 3 buwan, halos hawak kamay lang ang aming pinapakita. Alam niyang ako ay may 3 bar, kaya siguro akala niya ay matatag ako. "Javier, masipag kang tao. Gusto ko yan." Ngunit hindi ko na ipaliwanag ang aking lihim. Akala ko, mauunawaan niya ito kapag kasal na kami. At nagpakasal kami. Sa araw ng kasal, kahit maraming bumati sa amin, ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Ang bahay namin ay isang apartment na may 100 metro kwadrado na binili ko. Isinuri ni Elena ang bahay at sinabi, "Ang linis, Javier. Ikaw ba ang nagdisenyo?" "Hindi, nagpaayos ako sa isang interior designer." Nang gabing iyon, lumabas si Elena mula sa banyo na nakasuot ng puting kamison. Ako rin ay naligo at pumasok sa kwarto. Nakahiga siya sa ilalim ng kumot, nanginginig ang kamay. "Javier, takot ako?" "Ako rin." Napangiti kami ng hindi komportable. Pinatay ni Elena ang ilaw. Sa dilim, dahan-dahan akong lumapit. Nang simulan kong hubarin ang mga damit niya, napansin kong nanginginig siya ng husto. "Javier, pasensya na, dahan-dahan lang." Sinikap kong maging maingat, ngunit bago pa man magsimula, sumigaw siya. "Hindi, pakiusap, huwag na." Hinila niya ako at tumakbo sa banyo. Nang lumabas pula at namamaga ang mga mata niya, "Javier, hindi ko kaya, takot ako." Natulog kami nang magkahiwalay. Kinabukasan, tahimik siyang umalis papuntang ospital. "Elena, pwede ba nating pag-usapan?" "Javier, nalilito din ako. Bigyan mo lang ako ng panahon." Lumipas ang 1 linggo na halos hindi na siya umuuwi at pag-uwi niya ay di na niya ako tinititigan. "Elena, magpatingin tayo sa doktor. Sigurado akong may paraan. Kailangan ko lang ng oras." Lumipas ang 1 buwan. Nakatira kami sa iisang bahay pero hindi na kami mag-asawa. Ako ay nagtatago sa mga bar, si Elena naman ay sa ospital. Hanggang isang araw, dumating si Luningning, ang kambal na kapatid ni Elena, sa bahay namin. "Elena, nandito na ako." Binuksan ko ang pinto at nakita ang isang masigla at masayahing babae na halos kapareho ng itsura ni Elena pero ibang-iba ang ugali. "Ah, bayaw! Ako si Luningning Martin." Ngumiti siya at iniabot ang kamay. Sa sandaling iyon may kakaibang pakiramdam ako. Paano kaya magkaiba ang dalawang mukha na magkamukha? At si Elena muli siyang pumunta sa ospital. "Mahilig sa trabaho ang kapatid ko," sabi ni Luningning. "Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa, Javier?" Nakapikit ako nang sagutin niyon. "Ah, oo naman." Umupo si Luningning sa sofa at nagbiro, "Javier, ingatan mo ang kapatid ko." Matigas ang ulo niya. Pagkatapos ng 1 oras, umalis siya.
pero mula noon ay madalas na siyang bumalik. Javier, kapag wala si Elena, ako ang mag-aalaga sa'yo. Nagluluto siya, naglilinis, palaging nandyan para sa akin. Salamat, Luningning. Isang araw, seryoso niyang tinanong, Javier, hindi ba kayo nagkakaintindihan ni Elena? Hindi ko masagot. Napabuntong hininga siya. Tinanong ko na si Elena pero hindi niya sinagot. Ikaw hindi rin, Javier. Sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Doon ko unang sinabi ang lihim ko. Hindi lahat, syempre, pero sinabi ko na ako ay kakaiba sa pisikal na aspeto. Nahihirapan si Elena sa intimacy. Napakabigat ng kanyang reaksyon. Javier, baka pareho pala tayo ng problema, sabi ni Luningning. Oo, dati akong kasal sa isang doktor, pero kabaliktaran ang problema niya. Hindi siya sapat sa kama, palagi siyang mabilis matapos. Napalungkot si Luningning. Hindi ko kailanman naramdaman ang koneksyon. Nasaktan siya, nagalit. Sabi niya sobra akong ambisyosa. Ngayon, hiwalay na kami. Hindi alam ng pamilya, pati ni Elena. Naging bukas kami sa isa't isa at sa harap ni Luningning, hindi ako nahiyang ibahagi ang mga sugat ko. Javier, walang kasalanan mo yan. Ang kapatid ko lang wala pang karanasan, kaya mas natatakot siya, sabi niya. Pero hindi mo kasalanan. Halos umiyak ako sa mga salitang iyon. Siya ang unang tao na nakinig at nakaunawa sa akin sa mahigit 50 taon ko. Hawak-hawak ang kamay ko, sabi niya. Sigurado akong may tao na makakaintindi sa'yo. Mula noon, madalas na siyang bumalik sa bahay. Nag-uusap kami ng malalim. Bilang isang yoga instructor, bukas siya tungkol sa katawan at damdamin. Javier, gusto kong malaman. Gaano ka ba kakaiba? Sabi niya isang araw habang nagkakape kami. Luningning, interesado talaga ako. Alam mo, pinagsisihan ko ang kakulangan ko noon. Nagtawanan kami pero seryoso ang tingin niya. Sabayan mo ako sa gabing ito, pahiram ng isang gabing tapat. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang maulan at malamig na gabi sa bayan ng Lipa, ako at si Luningning lang ang nasa bahay. Si Elena ay naka-duty sa ospital, kaya kami lang ang magkasama. Nagdala si Luningning ng isang bote ng alak, isang magandang alak mula sa Tagaytay na madalang naming natitikman. Javier, medyo down ako ngayon. Sama-sama tayo. Kinuha ko ang baso, nanginginig ang kamay, pero tumango ako. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting bumaba ang aking mga pader. Ang mga kwento at lihim na matagal ko nang itinatago ay lumabas na parang tubig sa baha. Luningning, alam mo ba? Hindi ako katulad ng ibang lalaki. May kakaiba ako. Napangiti siya, pero may halong lungkot. Sabi mo dati, may problema ka sa intimacy? Nilingon niya ako ng diretso sa mga mata. Oo, yan ang dahilan kung bakit hindi ako nakahanap ng tunay na pag-ibig. Umupo siya malapit sa akin at dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. Javier, gusto kong makita kung ano ang tinatago mo. Hindi ako tatakbo. Nang marinig ko iyon, parang may apoy na sumiklab sa dibdib ko. Matagal ko nang itinago ang aking sarili, pero sa gabing iyon, naglakas loob akong ipakita ang lahat. Dahan-dahan kong inalis ang mga takot na matagal nang nakabaon. Nang makita ni Luningning ang tunay na ako, napanganga siya. Grabe, ito na ang totoong Javier. Sinubukan kong takpan muli, ngunit pinigilan niya ako. Sandali lang, hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Hinaplos niya ang aking kamay ng dahan-dahan, tila sinisiyasat ang bawat sulok ng aking pagkatao. Nangyari ang isang kakaibang sensasyon sa buong katawan ko, parang nagyelo ang lahat. Masakit ba? Tanong niya, medyo nag-aalala. Hindi, ito lang ang unang pagkakataon na hindi ako tinatakasan ng isang babae. Inayos niya ang haplos, ginawa itong mas malambot, mas mahinahon. Hindi ito biro, Javier. Yumuko ako, inasahan ang dati ng reaksyon. Ang pagtanggi, ang pagtakbo. Sobrang lakas ko, 'di ba? Bulong ko ng may halong takot. Napangiti siya, pero iba ang ngiti niya ngayon. Hindi ito perpekto, pero huwag kang mag-alala, naiintindihan kita. Tumingin siya ng diretso sa akin. Ang kapatid ko ay magsisisi habang buhay na hindi niya na-appreciate ang ganito. Ako naman, buong buhay ko hinanap ang koneksyong ito. Sa gabing iyon, nagtagal si Luningning sa bahay ko. Hindi lang niya ako pinakinggan, hinawakan, at inakala niya ang bawat bahagi ng aking pagkatao.
Napansin ko ang mga luha sa kanyang mga mata, saglit na paghinga, at ang mga ngiti ng pagkabighani. Javier, hindi ako nananaginip, di ba? Sabi niya. Hindi rin ako, sagot ko. Unti-unti, lumapit siya sa akin. Nang unti-unting lumapit ang mga labi namin, naramdaman ko ang isang kakaibang kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Hindi ko inakala na sa edad na 51, mararamdaman ko pa rin ang ganitong init, ganitong kaba. Javier, baka naguguluhan ako, pero pakiramdam ko, nababaliw na ako. Nginitian ko siya, nagtagpo ang aming mga mata at nagpasya kaming pagtibayin ang sandaling iyon. Hindi naging madali. Sa simula, may kaba, may lungkot at may pag-aalinlangan. Ngunit hindi siya tumakas, hindi siya umalis kahit may luha. Sa halip, sinabi niya sa akin ng buong puso, Javier, nais kitang mahalin. Sa gabing iyon, para sa unang beses sa aking buhay, naramdaman kong ako ay mahalaga. Isang lalaki na tinanggap ng isang babae ng buong puso. Hanggang madaling araw, kami ay nag-usap, naghawakan, at nagpalitan ng mga pangarap. Hindi namin alam kung ito ba'y pag-ibig o matinding pagnanasa. Ang alam lang namin, pareho kaming nakadama ng kakaibang koneksyon na hindi namin maranasan sa buong buhay namin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na tao, nang magkaroon ng kalayaan sa sarili, nang matanggap at magmahal ng walang takot. Ngunit alam kong ang aming kwento ay hindi pa dito nagtatapos. May mga pagsubok pa kaming haharapin, mga lihim na kailangang ilantad at mga puso na kailangang pagalingin. At sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin na ang tunay na pag-ibig ay magwawagi. Ngayon, nais kong ibahagi ang lahat sa inyo. Ako si Javier Garcia, 51 taong gulang, at ito ang simula ng aking bagong buhay. Hindi ko akalain na ang simpleng gabi na yon sa bahay namin sa Lipa ang magiging simula ng isang bagong yugto sa buhay ko. Si Luningning, na dati ko lang nakilala bilang masayahing kapatid ni Elena, ay unti-unting naging ilaw sa madilim kong mundo. Hindi lang siya basta kaibigan o tagapakinig, siya ang unang babaeng hindi tumakbo nang makita ang totoo kong sarili. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang bumabalik. Nagluluto siya, naglilinis, at nagbibigay ng saya sa bahay na matagal nang naging tahimik. Ngunit hindi maikakaila ang tensyon sa pagitan namin, isang lihim na tila naghihintay na sumabog. Isang hapon, habang nagkakape kami sa maliit na kusina, sinabi ni Luningning, Javier, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming beses din akong nasaktan dahil sa intimacy. Napatingin ako ng malalim sa mga mata niya. Aaminin ko sa'yo, dati akong kasal sa isang doktor. Pero kanya namang problema ang kabaligtaran ng sayo, mabilis siyang matapos at hindi ko naramdaman ang tunay na koneksyon. Napabuntong hininga siya at kitang-kita ang lungkot sa mukha niya. Hindi ko kailanman naranasan ang pagmamahal na tunay, kaya ngayon kahit mahirap, pinipilit kong maging matatag. Napalunok ako. Sa mga salitang iyon, naintindihan ko ang sakit niya. Ang aming mga sugat ay magkaiba, pero pareho ang lalim. Javier, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to. Kung gusto mo, tutulungan kita. Nahulog ang kamay niya sa akin, mahigpit ang hawak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng tunay na pagkakaunawaan. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Si Elena, ang aking asawang si Elena, ay patuloy na lumalayo. Sa bawat gabi na siya ay wala sa bahay dahil sa trabaho at sa bawat umaga na tahimik ang aming pagitan, nararamdaman ko ang lamat na palalalim. Isang araw nang bumalik siya mula sa ospital, napansin kong may kakaiba sa kanyang mga mata. May halong lungkot at galit. Javier, kailangan nating mag-usap, sabi niya habang nakaupo sa tabi ko sa sala. Alam ko ang nangyayari sa pagitan mo at ni Luningning. Napabuntong hininga ako, hindi ko alam kung paano sisimulan. Elena, hindi ko sinasadya na masaktan ka, pero hindi tayo nagkakasundo, lalo na sa mga bagay na hindi natin kayang pag-usapan. Tumingin siya ng matagal. Javier, iniwan mo akong nag-iisa sa pinakamahirap na bahagi ng ating buhay. Hindi ko alam kung paano haharapin ang takot ko. Napaluha siya, at doon ko naisip na hindi lang ako ang nasaktan sa kwentong ito. Sa kabila ng lahat, patuloy ang pagbisita ni Luningning sa bahay. Hindi kami nagtatago ng damdamin, kahit na alam naming delikado ang aming relasyon. Isang gabing umulan ng malakas, nagtagpo kami sa sala. Naka-short si Luningning at isang simpleng blouse na bahagyang bumabalot sa kanyang mga balikat,
Ang kanyang buhok ay basa at kumakapit sa kanyang mukha. Javier, minsan iniisip ko, paano kung hindi tayo nagsimula sa ganitong paraan? Paano kung naging magkaibigan na lang tayo? Napangiti ako sa kanyang mga salita, pero alam kong may iba siyang ibig sabihin. Hindi ko alam, Luningning, pero ngayon, ayokong mawala ka. Dahan-dahan niyang inilapit ang katawan sa akin, at unti-unting nagtagpo ang aming mga labi sa isang mahinahon, ngunit puno ng damdamin na halik. Ang halik na iyon ay nagpatibok ng puso ko ng sobra. Parang binuhay muli ang apoy na matagal nang namatay. Ngunit hindi kami makaligtas sa mga mata ng mundo. Isang gabi habang papasok si Elena sa bahay mula sa ospital, nakita niya kami na magkahawak kamay sa sala. Nagulat siya nang makita ang malambing naming mga ngiti at ngiti ni Luningning na para bang nagtatago ng isang lihim. "Anong nangyayari dito?" tanong niya nang may pag-aalinlangan sa boses. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman ko ang tensyon na sumiklab sa hangin. "Elena, kailangan nating mag-usap. Ngunit hindi iyon sapat para mapigil ang daloy ng mga pangyayari na susunod. Alam kong isang bagyo ang paparating. Sa likod ng bawat halik, ngiti at haplos, may mga sugat na kailangang pagalingin, mga puso na kailangang ayusin, at mga desisyong kailangang harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko sa puso ko, ito ang simula ng isang bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Isang pag-ibig na tunay kahit na puno ng panganib at pagsubok, at sa gitna ng unos, kailangang lumaban kami para sa aming kaligayahan. Ngayon, habang nakatitig ako sa dilim ng gabi, umaasang may pag-asa pa para sa amin. Ngunit hindi ko alam kung anong magiging kapalaran namin sa mga susunod na araw. Hindi ko malilimutan ang gabing yon nang unti-unting bumagsak ang mundo namin sa maliit na bahay sa Lipa. Si Elena ay nasa pintuan, nakatitig sa amin ni Luningning na magkahawak kamay sa sala. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, pagkabigla, at sakit. Mga damdaming matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga ngiti. "Ano ba ang ginagawa ninyo dito?" tanong niya nang may nanginginig na boses. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang paliwanag. Nakatingin lang ako kay Luningning at nakita kong halos mabiyak ang puso niya sa pagdurusa. "Elena, mahal kita, pero hindi tayo nagkaintindihan," ang sabi ko na may halong pag-aalinlangan. Tumango si Elena, pero hindi pa rin maalis ang lungkot sa kanyang mga mata. "Javier, bakit kailangan mo pang hanapin ang pagmamahal sa akin sa kapatid ko?" Napabuntong hininga ko, at sa mga sandaling iyon, naranasan kong mabiyak sa gitna ng dalawang mahal ko. Si Elena, ang aking asawa ng maraming taon, at si Luningning, ang babaeng nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang tensyon sa pagitan namin ay parang apoy na unti-unting sumisiklab. Hindi namin mapigilan ang mga luha at mga salita na nagdudulot ng sakit. Si Elena ay umalis sa bahay nang may dalang maleta, at ang katahimikan ay bumalot sa aming tahanan. Hindi ko alam kung paano kami makakabangon mula sa gulong iyon. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang takbo ng aming relasyon. Si Elena ay lumayo sa akin, madalas na hindi sumasagot sa aking mga tawag at mensahe. Si Luningning naman ay nagiging mas maingat, tila ba natatakot na masaktan palalo. Ngunit hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Luningning sa kusina, nilabas niya ang isang lihim na matagal niyang tinatago. "Javier, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo." Napatingin ako ng seryoso. "Hindi ako ang unang nagmahal sa'yo ng ganito." Napangiti ako ng bahagya. "Sino?" "Ako rin ay nagkaroon ng problema sa intimacy noon. Ang asawa ko, mabilis siyang matapos at hindi kami nagkaintindihan." Napaluha siya. "Ngayon, nagpa siya kung iwan siya, pero hindi ko sinabi sa pamilya o sa kapatid ko." Hinawakan ko ang kamay niya. "Salamat sa pagtitiwala, Luningning. Hindi ka nag-iisa." Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti naming nilalabanan ang mga hamon ng aming relasyon. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang araw, may dumating na tawag mula sa ospital na nagpapabago sa aming buhay. "Javier, kailangan mong pumunta agad," sabi ng doktor. Nang makarating ako sa ospital, sinalubong ako ni Elena. "Javier, may gusto akong sabihin." Napatingin ako ng matagal sa kanya. Pumayag akong magpakasal muli, nahanap ko na ang taong makakapagpagaling sa akin. Napasakit ang dibdib ko, ngunit pilit akong ngumiti. "Elena,"
Sana maging masaya ka. Sa kabila ng lahat nais kong makita siyang masaya. Ngunit sa puso ko alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ang aming paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, mga sugat at mga lihim. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang nananatiling totoo. Ang pagmamahal na natagpuan ko kay Luningning ay hindi basta mawawala. Habang naglalakad ako palabas ng ospital, naramdaman ko ang isang mensahe mula sa kanya. Javier, kailangan nating mag-usap. May mahalagang bagay akong sasabihin. Alam kong may paparating na bagong kabanata sa aming buhay, isang kabanatang puno ng pag-asa, takot at mga pangarap. Ngunit handa na ba kami sa susunod na pagsubok? Hindi ko pa alam. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na kami muling magkakahiwalay. Sa likod ng bawat luha at hapdi, may lakas na nagmumula sa pagmamahal at iyon ang aming sandigan. Ngayon, habang nakatitig ako sa dilim ng gabi, hinihintay ko ang sandali na maglalakbay kami ni Luningning sa aming kinabukasan. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang magiging kapalaran namin sa mundong puno ng panghuhusga at pagsubok? Hindi ko mawari ang mga damdaming bumalot sa akin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang sakit, ang kalungkutan, ang pagkalito, lahat ay nagsanib upang guluhin ang puso ko. Hindi ko inasahan na ang taong pinakamamahal ko, si Elena, ay aalis sa buhay ko at ang babaeng naging ilaw ko sa dilim, si Luningning, ay haharap din sa kanyang sariling mga laban. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito. Sa mga gabing tahimik, habang nakaupo ako sa aking maliit na bar sa Lipa, iniisip ko kung paano kami nakarating sa ganito. Paano naging ganito kalalim ang sugat na dulot ng pag-ibig at pagtataksil. Napagtanto ko na sa loob ng 50 taon ng aking buhay, ito ang unang pagkakataon na tunay akong naging bukas sa sarili. Ang pagiging tapat sa aking mga kahinaan at sa aking mga pangarap. Ngunit sa kabila ng katotohanan iyon, hindi pa rin madali ang tanggapin ang mga resulta. Naisip ko noon kung paano sana kung nagpakita ako ng tapang noon sa mga panahon na ako'y tinanggihan at iniwan. Paano kung hindi ako natakot, ngunit ang mga paano kong ay mga anino lamang na bumabalot sa aking isipan. Nakita ko ang mga luha ni Luningning at naramdaman ang kanyang pangungulila. Siya, na tulad ko, ay nagdusa sa isang buhay na puno ng pag-aalinlangan at sakit, ngunit hindi niya ako iniwan kahit nang makita ang aking kahinaan. Sa gabing iyon, habang hawak ang kamay niya, naisip ko na siya lamang ang taong tunay na nakakaunawa sa akin. Ngunit paano kung nalaman ni Elena ang lahat? Paano kung masira ang lahat ng aming naging pagsisikap? Ang takot na iyon ay parang isang malakas na unos na nagpapahina sa aking dibdib. Ngunit kapalit ng takot ay ang pag-asa. Ang pag-asa na kahit sa gitna ng unos, may liwanag na patuloy na naglalakbay patungo sa amin. Naisip ko rin ang mga tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano namin haharapin ang mundo na puno ng panghuhusga? Paano namin ipagtatanggol ang aming pagmamahalan laban sa mga matang mapanghusga? Ngunit higit sa lahat, paano kami magpapatuloy ng magkasama na may tapang, pag-ibig at pag-unawa? Sa mga sandaling iyon, nagpasya akong hindi na muling itago ang tunay na ako. Hindi na ako magtatakip o magtatago sa likod ng mga pader ng takot. Dahil sa wakas natutunan ko sa edad na 51 pa lang kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na tao. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal na nadama ko kay Luningning ang naging sandigan ko. Ngunit ang aming kwento ay may mga lihim pa ring hindi nasasabi, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga desisyon na kailangang pag-isipan. Sa ngayon, habang nakatitig ako sa dilim ng gabi, iniisip ko kung ano ang magiging susunod na kabanata sa aming buhay. Sana, sa kabila ng lahat, magkaroon kami ng pagkakataon na bumangon at magpatuloy ng magkasama. Ngunit ang tanong ay nananatili, handa na ba kami sa mga pagsubok na darating? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng aming pagmamahalan? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako muling magtatago. Ako si Javier Garcia, 51 taong gulang, at handa na akong harapin ang mundo, mag-isa man o kasama si Luningning. Sa kabila ng lahat, patuloy kong susubukan ang pag-ibig, kahit kailanman ay hindi ito naging madali.
Hindi ko inakala na isang araw ang buhay ko ay bibigyan ng matinding pagsubok na magpapabago ng lahat. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa bar, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang taong hindi ko inaasahan. Javier Garcia? Ang tanong sa kabilang linya. Opo, ako po iyon. Ako si Mang Ernesto, ang abogado ni Luningning. Kailangan naming pag-usapan ng isang bagay na mahalaga. Hindi ko maintindihan agad. Ano po iyon, Mang Ernesto? May kaso laban sa'yo. May demanda si Ginoong Ramil, ang dati niyang asawa, para sa pinsalang idinulot ng inyong relasyon. Naramdaman ko ang bigat ng mundo na bumagsak sa akin. Hindi ko inaasahan na ang pagmamahal ko kay Luningning ay magiging dahilan ng ganitong problema. Nang magkita kami ng abogado, ipinaliwanag niya na humihingi si Ramil ng danyos na hindi bababa sa 50,000 piso dahil sa nasirang pamilya at reputasyon. Javier, mataas ang posibilidad na matalo ka sa kaso dahil ito ay itinuturing na paglabag sa kasal, paliwanag ni Mang Ernesto. Kailangan mong maghanda ng malaking halaga para sa danyos. Bumalik ako sa bahay na puno ng pangamba. Sinabi ko kay Luningning ang tungkol sa demanda. Napangiti siya ng pilit, ngunit ramdam ko ang kaba sa kanyang mga mata. Javier, ako ang sasagot diyan. Hindi mo kailangang mag-alala. Ngunit alam kong seryoso ang sitwasyon. Dahil dito, kinailangan kong isara ang isa sa aking mga bar upang makabawas sa gastusin. Maraming empleyado ang naalis at unti-unting bumaba ang kita namin. Sa edad na 52, unti-unting nasisira ang aking pangarap at ang aking kabuhayan. Isang gabi habang nag-iimpak si Luningning, sinabi niya, Javier, siguro kailangan kong umalis muna para hindi mo na masira pa ang buhay mo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Luningning, kung aalis ka ngayon, ang buhay ko ay mawawala na talaga. Napaiyak siya. Pasensya na, Javier. Ayokong maging dahilan ng iyong pagbagsak. Pinigil ko ang luha ko at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo magkasama. Ngunit hindi kami ligtas sa mga unos na bumabagabag sa amin. Isang araw dumating si Elena sa bahay namin na may dalang balita. Javier, naiintindihan ko na hindi tayo nagkakaintindihan noon, ngunit hindi kita kayang kalimutan. Napangiti ako ng mapait. Elena, hindi ko rin makakalimutan ang mga alaala natin, ngunit ngayon may bago akong minamahal. Umiyak siya at umalis nang may dalang sakit sa puso. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalalim ang relasyon namin ni Luningning. Natutunan ko ang mga lihim ng kanyang katawan at puso. Tinuruan niya ako kung paano mahalin ang isang babae ng buong puso, at ako naman ay natutong maging lalaking kayang magmahal ng walang takot, ngunit ang aming pag-ibig ay patuloy na sinusubok ng panahon, ng pamilya at ng lipunan. Sa kabila ng lahat nananatili kaming matatag, ngunit may isang lihim na unti-unting lumalabas, isang lihim na maaaring magwasak sa lahat ng aming pinagsamahan. Isang lihim na maaaring sumira sa aming pagmamahalan sa isang kisap mata. Hanggang kailan kaya namin mapapalampas ang unos na ito? At handa ba kaming harapin ang tunay na katotohanan? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aming buhay. Hindi pa man namin nalalampasan ang dagok ng demanda at ang paglayo ni Elena, isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang kumulog sa pundasyon ng aming relasyon ni Luningning. Habang nag-uusap kami sa sala, may tumawag sa pintuan. Nang buksan ko, nakita ko si Ramon, ang dati niyang asawa, na may malamig na ngiti sa labi. Javier, kailangan nating mag-usap, ang sabi niya habang pumapasok sa bahay namin nang walang paanyaya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya narito, lalo na't alam naming masalimuot na ang aming sitwasyon. Ramon, ano ang nais mong sabihin? Tanong ko nang may kaba sa puso. Hindi mo ba alam, may mga bagay na hindi mo pa nalalaman tungkol kay Luningning. Napatingin ako kay Luningning na tila nanlumo. Hindi kami nagtatago ng mga lihim, Ramon. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Ngumiti si Ramon ng mapanukso. Alam mo ba, Javier, na hindi lang problema nila sa intimacy ang dahilan ng paghihiwalay namin? May iba pang dahilan na dapat mong malaman. Napuno ng tensyon ang silid. Ano yon? Tanong ko ng mahina. Si Luningning, may iba siyang relasyon bago kayo nagsimula, at hindi ito basta-basta. Hindi ako makapaniwala sa mga salitang iyon. Hindi ko matanggap na ang babaeng minahal ko ay may tinatago pa. Hindi totoo yan, sigaw ni Luningning, ngunit halata ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Ramon, tigilan mo na yan, wag mong sirain ang buhay namin. Ngunit hindi siya tumigil.
Javier, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Hindi ka pwedeng maniwala sa lahat ng sinasabi ko pero may mga bagay na di mo alam. Ang mga salitang iyon ay parang bala na tumama sa puso ko. Sa mga sumunod na araw nagkaroon kami ng mainit na pagtatalo. Si Luningning ay naging sarado at ako naman ay puno ng pagdududa. Dahan-dahan, unti-unting lumalabas ang mga lihim na matagal nang itinatago. Napag-alaman ko na may mga bagay si Luningning na hindi niya naibahagi sa akin, mga sugat mula sa nakaraan na hindi pa niya nalalampasan. Ngunit higit sa lahat, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. May mga pagkakataon na kailangan mong harapin ang mga madilim na bahagi ng isang tao upang tunay na makilala siya. Sa kabila ng lahat, nanatili kaming magkasama. Ngunit ang relasyon namin ay nagiging mas komplikado at mas masalimuot. Ang mga lihim ay unti-unting bumabalot sa amin, at ang pag-ibig na dati ay dalisay, ngayon ay sinubok ng mga anino ng nakaraan. Sa harap ng lahat ng ito, kailangan naming magdesisyon kung hanggang kailan namin kakayanin ang laban na ito, hanggang saan kami magpapatuloy sa pag-ibig na puno ng lihim at pagsubok, at ano ang magiging kapalaran namin sa mga darating na araw. Ang sagot ay unti-unting lilitaw, dala ang mga pasakit, pangarap at pag-asa na hindi pa namin tuluyang nauunawaan. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi kami sumusuko. Kami ay patuloy na naglalakbay sa gitna ng unos, umaasang sa huli, ang pag-ibig ay magwawagi. Ngunit ano ang susunod na hakbang? Ano ang magiging hatol ng kapalaran? Nasa atin ang susi sa susunod na kabanata ng aming kwento. Hindi ko maisip na ang aming kwento na puno ng pag-ibig at pag-asa ay mauuwi sa isang napakatinding unos na tila yumanig sa buong pagkatao ko. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng mga lihim na bumabalot sa amin ni Luningning at ang mga tanong na hindi ko pa masagot. Isang gabi habang nakaupo kami sa maliit na sala ng aming bahay sa Lipa, nakatitig ako sa mga mata ni Luningning na puno ng takot at pangamba. "Javier," bulong niya, "may isang bagay akong kailangang ipagtapat sa'yo." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tinatagong lihim at ang hangarin niyang ibahagi ito sa akin ay parang isang bagyong paparating. "Ano iyon, Luningning? Huwag kang matakot." Napakabigat ng mga sandaling iyon. Hindi ako ang inaasahan mong babae. May mga bahagi ako ng buhay na hindi mo pa alam. May mga sugat ako na hindi pa naghilom at may mga desisyong kailangan kong harapin. Napalunok ako ng malalim. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi pa ako handa na maging ganap na bukas sa lahat ng tao, pero sa'yo, gusto kong maging tapat." Hindi ko mapigilan ang mga luha na dumaloy sa aking pisngi. "Luningning, mahal kita. Kahit ano pa man ang iyong mga pinagdadaanan, nandito ako para sa'yo." Ngunit sa kabila ng mga pangakong iyon, nadama ko na ang aming pag-ibig ay unti-unting nasusubok ng matindi. Ang mga lihim, ang mga sugat, at ang mga pangamba ay parang unos na nagdadala ng malalaking alon na handang wasakin ang aming mga pangarap. Ang bawat haplos, bawat tingin, ay puno ng tensyon at takot. Ngunit hindi kami sumusuko. Sa halip, pinipilit naming harapin ang bawat pagsubok ng magkasama, kahit na ang mundo ay tila nakikipagkontra sa amin. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang aming kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa tapang, katatagan at pag-asa. Isang paglalakbay na puno ng mga unos, ngunit may liwanag sa dulo ng daan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga tanong pa rin na bumabalot sa aking isipan. Ano ang magiging kapalaran namin ni Luningning? Hanggang kailan namin kakayanin ang lahat ng ito? At higit sa lahat, ano ang magiging hatol ng mundo sa aming pagmamahalan? Ang sagot ay unti-unting lilitaw, ngunit hindi pa namin ito lubusang nauunawaan. Ngunit isang bagay ang sigurado, kahit ano pa man ang mangyari, hindi kami mawawala sa isa't isa. Sa gitna ng unos, kami ay magtatagumpay o mabibigo, ngunit ang aming pagmamahal ay mananatiling buhay. At sa gabing iyon, habang yakap-yakap kami ni Luningning, naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan na nagbibigay lakas sa akin, ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig, kahit na ito'y puno ng panganib at pagsubok. Ngunit ang aming kwento ay hindi pa tapos. May mga kabanata pa kaming kailangang isulat, mga lihim na kailangang tuklasin, at mga pangarap na kailangang abutin. Sa kabila ng lahat, kami ay patuloy na maglalakbay.
magkasama, sa landas ng pag-ibig at buhay. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang magiging wakas ng aming kwento? At handa ba kami sa mga pagsubok na darating? Ang sagot ay naghihintay sa amin sa dulo ng dilim, handang ilahad ang susunod na kabanata ng aming buhay. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang gabing nagbago ng lahat sa aming buhay ni Luningning. Habang nakaupo kami sa maliit na sala ng aming bahay sa Lipa, hawak ang kamay niya, naramdaman ko ang bigat ng mga nangyari, ang sakit, ang saya, at ang pag-asa na nanatili sa aming puso. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang paglayo ni Elena, ang demanda, ang mga lihim na unti-unting lumalabas, naramdaman ko na sa wakas ay natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi perpekto, puno ng mga sugat at takot, ngunit matatag at totoo. Javier, bulong ni Luningning habang nakatingin sa akin ng may luha sa mga mata. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin sa hinaharap, pero gusto kong malaman mo na mahal kita ng buong puso. Napawi ang lahat ng pagdududa at takot sa aking dibdib. Luningning, ako rin. Sa kabila ng lahat, ikaw ang nais kong makasama sa bawat yugto ng buhay ko. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang lahat ng paghihirap ay may dahilan. Ang bawat luha, bawat sakit, ay nagturo sa akin ng kahalagahan ng katapatan, tapang at pag-ibig na walang kondisyon. Ngunit hindi pa tapos ang aming kwento. May mga hamon pa kaming kailangang harapin, mga sugat na kailangang pagalingin, mga tao na kailangang maunawaan, at mga pangarap na kailangang abutin. Isang araw, habang naglalakad kami sa baybayin ng nasugbo, pinangako namin sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi kami susuko. Javier, habang hawak ang kamay mo, pakiramdam ko ay kaya nating pagtagumpayan ang lahat. Oo, Luningning, ang pag-ibig natin ay mas malakas kaysa sa kahit anong pagsubok. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sinimulan namin ang bagong yugto ng aming buhay, magkasama, matatag, at puno ng pag-asa. Ngunit may isang lihim pa ring bumabalot sa aming kwento, isang lihim na maaaring magbago ng lahat sa isang kisap mata. Isang lihim na naghihintay na matuklasan, isang misteryo na magdadala sa amin sa susunod na kabanata. At sa pagtatapos ng araw, alam ko na kahit ano pa man ang mangyari, ang pag-ibig na natagpuan ko kay Luningning ay hindi mawawala. Ako si Javier Garcia, 52 taong gulang, at sa kabila ng lahat, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman huli. Hindi kailanman huli para magmahal, para magpatawad, at para magbagong buhay. Ano kaya ang magiging susunod na kabanata ng aming buhay? Ano ang lihim na magpapabago sa amin? Nasa inyo ang kwento, hindi pa ito tapos. Ano ang palagay ninyo? Paano natin haharapin ang mga hamon ng pag-ibig at buhay? Ibahagi ang inyong mga kwento at opinyon sa mga komento. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.